Ano nga ba ang halaga ng pagmamalasakit at ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa bayan? Ito ang napili kong pag-usapan sa talakayang ito dahil bilang isang guro ng Readings and Philippine History at ng Rizal at ngayong bilang isang guro na rin sa isang universidad sa Maynila, aking naisip na mahalagang pag-usapan ang pagmamalasakit at pagmamahal. Bakit? Bigyan natin ng maayos na konteksto. Una, kapag pupunta ka sa isang tindahan, kahit sari-sari man ito o sa isang grocery store na pagkalaki-laki, lagi kang makakita ng instant noodles, instant coffee. At sa mga may kaya, kauwi mo sa kanilang mga tahanan, makakita ka ng rice cooker. Ang lahat ng bagay na ito ay nagpapakita ng pagmamadali. Minamadali ang buhay, kumbaga. Katulad ng isang instant coffee, madali ang may kape, bigyan mo lang ng mainit na tubig. At kung gusto mong malamig, bigyan mo ng yelo. At nakukondisyon ang tao na isipin na siya at ang lahat ng nakapalibot sa kanya ay dapat madali, bara-bara, at dapat walang papetiks-petiks. Pero ano nga ba ang likas sa tao? Likas ba sa tao ang dapat madaliin? Na lahat ng bagay hindi na pwedeng bigyan ng pasensya? Kasi kung iisipin ang isang nanay na nagdadalang tao, 9 buwan niyang aalagaan ang isang supling sa kanyang sinapupunan. At ang isang mag-aaral, katulad ng mga nag-graduate sa kasalukuyang panahon, hindi naman 1 buwan lang nag-aral yan. Kada taon, 10 buwan yan mag-aaral, sasagot sa kanyang mga assignments, magpupuyat upang pumasa o makakuha ng maayos at mataas na marka. At itong likas sa tao na hindi dapat magmadali ay maaaring ikonekta sa kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit. Bakit? Dahil kung tunay kang nagmamahal, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi ito minamadali, hindi instant noodles at hindi instant coffee. Kahit pa sabihin yung may love at first sight. Itong love at first sight ay hindi naman kaagad ibig sabihin mahal mo na siya. Nangangailangan ng panahon na hindi mabilang na oo, hindi, away dito at doon. Dahil ito ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya maliwanag dapat sa atin ng pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan ay hindi instant, hindi minamadali, at hindi bara-bara. Kung ating lalawakin pa ang ating pananaw sa pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan, ba't di natin pansinin yung mga hayop at yung mga halaman, ang halaman na nagbibigay ng prutas at gulay, at ang mga hayop katulad ng ibon na hindi nga papabayaan ng kanyang anak, bibigyan ng pagkain hanggang sa lumaki ito. Kung ang hayop nga at halaman ay marunong magmalasakit at magmahal, hindi ba tayo rin mismo ay dapat magmahal at magmalasakit sa ating kapwa at sa ating bayan? Katulad ni Jose Rizal na namatay ng may pagmamahal sa bayan, ng may nasyonalismo na dumadaloy sa kanyang dugo, ang ating mga kapulisan din ay handang mamatay, handang magmalasakit sa kanilang kapwa dahil mahal nila ang kanilang bayan. Kaya nga dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka at ligtas tayong lahat. Kaya nga maliwanag dapat sa atin at huwag kalimutan na ang pagmamahal na to ay hindi galing lang sa atin. May unang nagmahal sa atin at ito ang ating Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw ay dahil may Diyos na ninais ibahagi sa atin ang buhay na hindi man hiningi, ibinigay bilang isang biyaya. Naway ating paigtingin ang ating pagmamahal sa kapwa dahil sa kanilang puwang ay napupunaan ito ng ating mismong pagkukulang. Kaya nga ang tawag sa atin ay kapwa-tao. At sa ating pagmamahal sa bayan, naway huwag kalimutan na hindi lang para sa akin ito. Hindi para sa akin lamang ang pagmamahal at sa aking mga pamilya. Dahil makita sa ating kapulisan na ang tunay na pagmamahal ay ibinabahagi. Ang tunay na pagmamahal ay hindi madamot.
At sa bandang huli, para sa Diyos at para sa bayan at para sa kapwa. Ang lahat ng ating desisyon, ang lahat ng ating kilos ay nakatungtong sa kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay biyaya mula sa Diyos. Ito ang pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa. Maraming salamat po.